Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog, tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. Samahan niyo kami para sa ilang minuto ng taimtim na panalangin at ang lingap ng Panginoon ay ating hilingin. Manalangin po tayo. Panginoon, aming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng iyong bugtong anak, muling sinasamba po namin naman iyong makangat na pangalan. Salamat po sa isang panibagong araw na iyo pong idinagdag sa amin. Samahan mo sana kami sa aming mga paggawa. Tulungan po kami, Ama, kumupusan na kaming pababayaan. Kailangan po namin ng iyong mga paglingap. Napakaraming mga kasamahan ng sanlibutan kinabubuhayan na sana patuloy mo kaming iligtas sa maraming mga kapamakan. Ingatan mo rin po ang aming mga anak. Magpagaling ka po ng aming mga karamdaman. Lumutas ka po ng mga suliranin. Makasumpong nawa kami ng biyaya sa iyong banal na paningin. Pakialaala mo rin po, Ama, ang aming bansa. Manatili nawa ang kapayapaan sa bansang ito. Tulungan mo po ang aming Pangulo at ang kanyang mga kasamahan. Humihingi kami ng pamanhin. Tawagin mo sana kami sa aming mga kasalanan. Ngayon pinatawad na po namin ang mga kasala sa amin. Sa kamay mo po, Panginoon, aming inihahabilin sa iyo ang aming mga buhay, ang aming mga kapalaran. Salamat po, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Inyo pong napakinggan ang UNTV Community Prayer. Inaasahan po namin ang inyong pakikiisa sa lahat ng community prayer schedule. Maaari rin po kayong makipanalangin sa aming top-of-the-hour community prayer via web streaming www.mcgi.org/cp. Building a prayerful nation through broadcast evangelization. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ang tanong ko po kasi gado, paano ko po ba may papaniwala ang iba na may Biblia? Di ho ba dumato sa maraming proseso? Na may Biblia? Kasi meron... Hindi mo na kailangan paniwalaing may Biblia. Pakita mo lang, Biblia, Hindi kasi kinakatira kasi nila gawa raw ng tao. Oo, gawa ng tao. Huwag ka rin maniniwala dyan sa upuan mo. Gawa ng tao yan, huwag ka uupo riyan. Ibalibag mo na yung mic mo, gawa ng tao yan, ba't mo ginagamit? Di ba? Madali naman sagutin yun Ba't gawa raw ng tao? Ba't kagawa lang ng tao yung naniniwala ka? Bakit? Yung bang kinakain mo, yung dinadamit mo, yung bang pinggan na kinakainan mo, sino gumawa? Ang tao rin gumawa nun tanong, ba't nga tao gumawa? Kasi kung ipapagawa ng Diyos yung Biblia sa manok, hindi mo maintindihan. Di ba? Meron ang pangit sumulat. Yan naman, pangit-pangit naman ay kasulat mo, sulat manok. Tignan mo, hindi mo pala maintindihan yung sulat ng manok. Ipagawa ba ng Diyos yan sa anghel, maintindihan mo? Hindi. Ang Biblia para sa tao. Kaya tao ang pinagawa ng Diyos para maintindihan ng tao ang Biblia.
Yan ang dapat na maintindihan doon. Hindi ko mo ginawa ng tao, hindi ka naman naniniwala. Oh. Ngayon, may gawa ang tao na hindi dapat paniwalaan. Aling gawa? Yung gawang wala sa katwiran ng Diyos. Di ba? Yun ang hindi mo dapat. Yung kasinungalingan, yung pandaraya, yun ang wag mong paniwalaan. Pero ang Biblia, isinulat ng tao, inimprenta ng tao. Sabi ng Biblia, igalang mo yung ama't ina. Ha? Magsitalima kayo sa inyong magulang sa Panginoon. Tama ba o hindi? Tama yun. Kahit konsyensya mo na lang ang sundin mo eh. Tama yung sabi ng Diyos na igalang mo tatay mo't nanay mo eh. Biro mo tatay mo't nanay mo, nagpalaki sa'yo, nung maliit ka, bantay ng bantay sa'yo, nagpupuyat. Tapos paglaki mo, dadabog-dabugan mo, tarantado ka. Dapat igalang mo yung magulang mo. Sabi nga ng pasyon, kahit natadtarin mo ang laman at ang iyong buto, 10 ng iyong tanang balahibo, hindi sapat ibayad sa utang sa magulang mo. Tamo? Kaya ang magulang, pinagkakautangan mo ng loob. Dapat mo bang paniwalaan o hindi? Dapat. Eh sabi ng Biblia, huwag kang papatay. Tama ba o hindi? Huwag kang magnanakaw. Isinulat nga ng tao, pero mali ba yun? Parang ganito. Sabi ng bata, sabi ng kapatid mong bata, Kuya, pag hindi ka kumain, 1 taon, mamamatay ka. Oh. Kung mo ba bata ang nagsabi, hindi mo papaniwalaan? Oh, ganito lang yon. Yung piso, totoong piso, padala mo sa bata. Magkano yon? Magkano? Piso. Padala mo sa abogado. Magkano yon? Piso pa rin. Padala mo sa luko-luko. Magkano yon? Piso pa rin. Di nababago yung piso. Kahit sino may dala. Ang tao lang ang tanga. Hindi marunong umunawa. Ganito. Si Imelda Marcos, pag suotin mo ng puwit ng baso, tanong mo sa tao, ano yung suot ni Imelda? Ay, brilyante yan. Yung brilyante, pasuot mo sa pulubi. Oy, oh. Ay, puwit ng baso yan. Eh kasi tanga ka eh. Hinahatulan mo yung estado ng tao. Huwag kang maghumatol sa estado ng tao. Kahit bata ang nagsasalita, pag totoo sinasabi, paniwalaan mo. Di ba? Kahit bata. Ang totoo, sa husgado, mas pinaniniwalaan pa ang bata kaysa sa matanda. Di ba? Pag ang bata nagtestimony sa husgado, mas naniniwala ako eh. Bakit? Kasi most probably, ang bata nagsasabi ng totoo. Yun ang logic doon. Ano ibig sabihin? Hindi ko mo tao, hindi mo na paniniwalaan. Oh. Lalo na kung ang sinasabi ng tao ay galing sa Diyos, taga-sulat lang naman siya, Diyos naman na nagdidikta, ba't di ka maniniwala? Oh, di ba? Yung sinasabi mo, harap mo sa akin, paniniwalain natin. Meron kasi akong nakausap sa PGH nung araw, isang doktor. Hindi raw siya naniniwala sa Biblia. Para ako na-intriga, Dok, alin ka ako sa Biblia, hindi niyo pinaniniwalaan? Basta ikaw ang Biblia, hindi ako naniniwala dyan. Gawa ng tao yan. Ganun ba? Dok, pwede ba babasahin ko lang sandali ang Biblia? Sabihin niyo sa akin kung naniniwala kayo o hindi. Sabi ko, binasa ko, huwag kang sisiping sa babae sa panahon ng kanyang karumihan, sa kanyang karumalan. Dito, Dok, sabi ng Diyos, hindi raw maganda yung babae, sisipingan mo pag may regla. Yan, naniniwala ako dyan. Talagang tama yan. Hindi niya pwedeng hindi paniwalaan, doktor siya. Pag hindi, sasampalin ko siya. O, di ba? Isasampal ko sa kanya yung katwirang nasa Biblia. Di naniniwala siya ron. Dok, ito pa, babasa pa ako isa rito. Sabi ng Diyos, pag ikaw ay nakahawak ng bangkay ng isang hayop na karumal-dumal o ng isang taong namatay, maliligo ka at maghuhugas ka ng kamay. Tama ba yun, Dok? Hindi siya pwedeng tumutol eh. Kasi siya, buhay pa hinahawakan niya pagkatapos ng isang pasyente, hugas. Pagkatapos na hipuin sa pasyente, hugas. Hindi pa patay yun, buhay pa yun. Hugas na siyang hugas. Sa Biblia, pag patay, hugas ka. Naliligo ka pa. Tama ho ba yun, Dok? Medically and scientifically, tama yun. Yan. Tama yan. Naniniwala ako dyan. Lahat nung may kinalaman sa doktor, pinagbabasa ko. Mamayang konti, nakakaisang oras na kami. Sabi mo, Dok, di ka naniniwala sa Biblia. Alin ang hindi mo pinapaniwalaan sa Biblia?
Lahat ng basahin ko naniniwala siya. Pag magkakain ka, ikaw maghugas kang kamay. Tatabunan mo ng lupa. Nasa Biblia eh. Tututulan niya ba yung doktor siya? Sabihin ba niya, hindi, pagkatae mo, iwan mo na lang niya, pabayaan mo kainin ng aso. Ganun ba? Hindi ka doktor niyan. Nakalagay doon, pag tumae ka, tatakpan mo ng lupa. Person of interest sa kaso ng hazing victim, di tugma sa laysay sa CCTV. Daantang militante at pulis, nagkagirian ng sumugod sa DOJ. Presyo ng delata tinapay, tataas pasay sa jeep, hinirit gawing 10 piso. At mga estudyante, nagtagisan sa robotics, tutukan sa bandila.